Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2291 hanggang Kabanata 2300. Kabanata 2291. Sa mundo sa harap ng dambuhalang bato, lahat ng mata ng libu-libong tao ay nakatuon sa mga hakbang sa harap nito, at ang nakakagulat na aura ay patuloy na kumakalat. Halos lahat ng mata ay nakatuon sa nakapagpaliwanag na tao sa unahan. Dito, tila sila ang mga bida, na kumikislap ng maliwanag. Ang talino ng batang ito ay nakakatakot. Sa talino lamang, kakaunti ang makakakumpetensya sa Seven Sons. Hindi ko inasahan na makakakita ng ganitong pambihirang dayuhan sa site ng Giant Stone Clan. Lumipat ang mga mata ng 5 Demon Emperor ng Peacock Royal Family mula kay Kizzy at tumutok kay Yehan. Ang batang ito na may kapangyarihan ng demonyo at may talento upang makipagkumpetensya kay Kizzy ay lalo pang nagulat sa kanila. Destroyer. Sa isipan ni Yehan, isang set ng nakakatakot na claw skills ang patuloy niyang pinapractice, sumasabog sa enerhiya at puno ng aura ng pagsira sa lahat ng bagay. 1, 2, 3. Walang tigil si Yehan sa walang katapusang pagsasanay. Habang siya ay umaakyat, mas mahirap unawain ang mga martial arts sa dambuhalang bato, ngunit napakataas ng kanyang pag-unawa. Di kalaunan, lumipas ang isang buong umaga, at ang posisyon ni Yehan ay mula ika-40 hakbang hanggang ika-60 hakbang. Sa loob ng isang umaga, nakumpleto niya ang pag-unawa sa 60 uri ng martial arts. Alam mo, halos isang araw ang kinailangan ng Seven Sons ng Peacock Royal Family upang maabot ang hakbang na ito. At nagawa ito ni Yehan sa isang umaga lang. Ang batang ito ay sobrang kakilakilabot. Nakumpleto niya ang 60 uri ng martial arts sa isang umaga. Ang ganitong tagumpay ay lubos na lumampas sa henyo ng Peacock Royal Family. Base sa kanyang kasalukuyang bilis, tiyak na makakaabante siya sa henyo ng Peacock Royal Family sa loob ng araw na ito. Napaka-posible, sa larangan ng talento, ang batang ito ngayon ay nararapat ng maging numero 1 sa pangkat na ito ng mga nakapagpaliwanag, at bahagyang nasa likod na ang henyo ng Peacock Royal Family sa kanya. Ngunit ang batang babae sa ibaba nila ay hindi rin mahina. Malapit na siya sa ika-50 hakbang. Sa kanyang antas, kahit hindi siya kasing galing ni Hanye, sapat na ito upang may kumpara sa henyo ng Peacock Royal Family. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakagulat na atmosfera ay tila naging mainit na apoy, at ang buong mundo ay puno ng masiglang aura na tumagal ng matagal. Ngunit, kumpara sa mabilis na progreso ni Yehan, ang kasalukuyang posisyon ni Kizzy ay hindi gaanong gumagalaw. Walang alinlangan, nasa ika-83 na hakbang na si Kizzy, malapit na sa dambuhalang bato, at ang mga martial arts na unawain ay napakahirap at mataas ang antas, kaya normal lang na bumagal ang bilis. Ang martial arts ng monster race ay karaniwang marahas at nakatuon sa lakas, samantalang ang martial arts ng tao ay mas nakatuon sa kasanayan, pagbabago ng galaw, at mga nakatagong killer moves sa karangyan. Sa proseso ng pag-unawa sa martial arts ng dambuhalang bato, marami rin siyang natutunan. Ang 60 magkaibang martial arts ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa. Ngunit kahit na kumpleto na niya ang 60 martial arts, maaari na niya itong gamitin para sa sarili, ngunit wala pa rin siyang nakitang martial arts ng Monster Clan na gusto niya. Ang mga martial arts na nakumpleto niya ay hindi pa rin ang pinakamataas na martial arts ng Jushi Clan. Patuloy pa rin ang pag-unawa. Hindi na istorbo si Yehan ng anumang panlabas na bagay. Ang kanyang layunin ay maabot ang dambuhalang bato, hindi manatili sa isang hakbang lamang. Tanging sa pamamagitan ng pagdampi sa dambuhalang bato, maaari siyang makuha ang pinakamataas na martial arts ng Giant Stone Clan. Dahan-dahang lumipas ang oras sa ganitong uri ng pag-unawa, at hindi huminto ang bilis ni Yehan. Crack Legs, Sky Killing Hammer, Giant Fist, Explosive Blow. Isa-isang nakumpleto ni Yehan ang mga martial arts, at sa bawat martial arts na natutunan, umaakyat siya ng isang hakbang. Ang hirap ng mga martial arts na ito ay hindi nagpahinto sa kanya. Nasa ika-75 hakbang na siya. Hindi bumagal ang bilis niya sa bawat martial arts. Parang hindi mahirap para sa kanya ang martial arts sa dambuhalang bato. Paano ito posible? Ang dambuhalang bato na ito ay sagrado para sa pamana ng martial arts ng Jushi Clan.
Paano magiging ordinaryo ang pamana ng martial arts na iniwan nila? Maaaring masabi lamang na sobrang talino ni Hanye. Kabanata 2272. Nagulat ang lahat, nakatingin sa likod ng taong nakaupo ng cross-legged sa mga hakbang, ilang hakbang na lang siya mula sa henyo ng Peacock Royal Family. Parang nakatagpo na si Seventh Son ng napakalakas na kalaban ngayon. Wika ng isang makapangyarihang Demon Emperor ng Peacock Royal Family ng malalim. Sabi ng isa pang Demon Emperor, sa larangan ng talento, ang batang ito ay tunay na malakas na kalaban para sa Seven Sons. Napakahirap makatagpo ng ganitong uri ng kalaban. Maaari ba siyang makipagsabayan sa Seven Sons? Hindi iniintindi ni Yehan ang iniisip ng iba. Sa mga hakbang, dahan-daang huminga siya, at tiningnan ang dambuhalang bato na kailangan niyang abutin. Ang misteryosong mga rune dito ay para bang may uri ng tukso na humihila sa kanya. Malapit na. Huminga ng malalim si Yehan, at umakyat sa mas mataas na hakbang. Palapit na palapit siya sa dambuhalang bato. Siyempre, papalapit na rin ang puting nakasuot na tao kay Yehan. 77 steps, 78 steps, 80 steps, 81 steps, 82 steps. Sa ganitong hakbang-hakbang, sa loob ng kalahating oras, nakalampas na si Yehan sa ilang checkpoint ng sunod-sunod. Kahit ang ika-80 checkpoint ay hindi nakapigil sa kanya ng matagal. Ngayon, ang Seven Sons ng Peacock Royal Family ay malayo na sa kanya, 2 hakbang na lang ang layo. Sa pagitan ng langit at lupa, tila napipigil ang hininga ng lahat sa sandaling ito. Halos lahat ng mata ay nakatuon kay Yehan. Sa loob ng isang araw, naabot na niya ang hakbang na ito. Sa oras, doble ang bilis niya kumpara sa Seven Sons ng Peacock Royal Family. Kapag nasa parehong posisyon na si Yehan at ang Seventh Son, panahon na para tuluyang malampasan niya ang Seventh Son. Sa ilalim ng matinding atensyon, si Yehan, na nasa ika-82 hakbang, ay umusad pa at naupo ng cross-legged sa ika-83 hakbang. Ha! Isang hakbang na lang si Hanye mula sa henyo ng Peacock Royal Family. Sa palagay ko, sa loob ng kalahating oras, makakamtan niya ang kapantayan ng henyo ng Peacock Royal Family. Ito ay natural lang. Ang mga henyo ng Peacock Royal Family ay pinaghirapan ang bawat hakbang. Matagal bago makausad pero hindi bumagal ang bilis ni Hanye. Sa gitna ng usapan ng karamihan, lumipas ang minuto-minuto, at sa loob ng 10 minuto, nakita nila ang likod ni Wan Dao na biglang nanginag. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin sa mga hakbang kung saan naruroon ang puting nakasuot na tao. Sa oras na ito, marahil naramdaman ni Wan Dao ang paglapit ni Yehan, na nakakuha ng pansin ng batang lalaki sa gitna ng pag-unawa. Binuksan niya ang kanyang kaakit-akit at marangal na mga mata at tumingin kay Yehan. Nagkatinginan ng dalawa sa mga hakbang. Ngayon lang nakita ni Yehan ang mukha ng batang lalaki. Para siyang elf prince, perpekto na walang makikitang kapintasan. Sa mga hakbang, nagkatinginan sina Yehan at ang perpektong elf-like na batang lalaki. May kahusayan sa kanyang mga mukha, kakaiba at malalim ang kanyang mga mata, at ang buong katawan niya ay puno ng marangal na aura, na para bang ang sinumang tatayo sa harap niya ay mapapahiya. Tagapagmana. Dahan-dahang lumitaw ang ngiti sa dulo ng bibig ni Kizzy, at ang kanyang mga mararahas na mata ay tila mas buhay na buhay sa sandaling iyon. Kung titignan siya ng diretso, parang may liwanag na bumabalot sa likod niya. Hindi iniintindi ni Yehan ang tawag ni Kizzy, at sinabi niya, "Yu daw, ikaw ang huli sa nakasabay, kapatid. Mukhang kailangan mong magsumikap." Ang mga huli ay nakasabay na. Lumalakas ang ngiti sa mga mararahas na mata ni Kizzy. Tumayo siya, mas matangkad ng kalahating ulo kaysa kay Yehan, at sinabi, "Dahil gusto mo ng posesyong ito, ibibigay ko na sa iyo." Pagkatapos, nakita niya ang payat na katawan ni Kizzy na kumikilos ng magaan at pumasok sa ika-85 hakbang, na nag-iwan kay Yehan na may eleganteng at marangal na aura. Kabanata 2273. Nang makita ito, kumislap ang kakaibang kulay sa mga mata ni Yehan. Naintindihan na ba ng batang ito ang mga martial arts bago pa man siya dumating dito? Bibigyan kita ng pagkakataon na makahabol. Kung makakasabay ka, magiging interesado talaga ako sa iyo. Isang mahinang tinig ang narinig mula sa nyebeng puting likod. Narinig ang mga salitang iyon, na natiling kalmado si Yehan. Agad siyang naupo ng cross-legged at muling pumasok sa kanyang meditasyon. Ha! Ang henyo ng Peacock Royal Family ay nakalapit na muli. Mukhang kailangan pang magsumikap ni Hanye para makahabol sa kanya. Pakiramdam ko, tila tahimik na nagkakompetensya ang dalawang ito. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakaabante ng higit dito. Sa harap ng dambuhalang bato, labis ang interes ng may-ari ng mga nagliliyab na mga mata.
Kitang-kita ng lahat ang pag-unawa ni Yehan, at ang henyo ng Peacock Royal Family ay kasing lakas din. Bukod dito, lahat ay nais malaman kung sino ba ang henyo ng Peacock Royal Family. Sa ibaba ni Yehan, patuloy pa rin si Xiaoli sa pagsisikap. Nakaabot na siya sa itaas ng ika-68 hakbang na pangatlo sa lahat ng mga nag-uusap sa pag-unawa. Nakakagulat ang kanyang pag-unawa kay Yehan. Sa mga hakbang, kalmado si Yehan at nagmuni-muni. Pagdating niya dito, talagang tumaas ang kahirapan ng mga martial arts. Kahit si Yehan ay kailangan pang mag-analisa, umunawa, at magsanay hakbang-hakbang. Makalipas ang kalahating oras, may sumilip na kaunting pagkaunawa sa kanyang isipan. Muling naramdaman ang misteryosong puwersang humihila. Itinaas ni Yehan ang ulo, tumingin sa likod ng puting nakasuot na tao, at may bahagyang ngiti sa labi. Dumarating siya sa dapit hapon at nakalapag muli sa tabi ng Seven Sons. Nang maramdaman ito, muling binuksan ni Kizzy ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, tila direktang tumitingin siya kay Yehan. Ikaw ay talagang kakaiba, hindi ka bababa sa akin sa pag-unawa. May mga taong tulad mo sa megalithic ruins. Nais kong malaman kung sino ka. Ako rin, nais kong malaman, sino ka. Tahimik na tinanong ni Yehan, hindi nagpapatalo, na para bang nais nilang makita ang buong pagkatao ng isa't isa. Ako muna ang magtatanong, kaya dapat ikaw muna ang sumagot. Bahagyang itininaas ni Cheesy ang kanyang bibig at tumingin kay Yehan. Hanye, ikaw na ang sumagot ngayon. Kalmado na tumingin si Yehan kay Cheesy at nagsabi. Hanye, kaya ganun pala. Narinig ko na may kapangyarihan ka ng demonyo, tinitingnan siya ng Seventh Son, na para bang may liwanag sa kanyang mga matatalim na mata, at sinabi, narinig ko na marami ang ninakawan mo sa site ng Giant Stone Clan. Tungkol naman sa akin, maaari mo akong tawaging Seventh Son, iyon ang tawag sa akin ng lahat. Seven Sons. Hindi pa narinig ni Yehan ang pangalang ito, ikaw ba ay isa sa pinakamakapangyarihang top geniuses ng Peacock Royal Family? Sige lang kung iisipin mo iyon, pero ikaw, saan ka nanggaling? Hindi iniikot ng Seventh Son ang kanyang mga mata kay Yehan, ngunit ikinagulat niya ang hitsura ni Yehan, walang fluctuation mula umpisa hanggang dulo, kalmado na parang isang stagnant na tubig. Ang 8 wastelands na ito ay aming tahanan, sagot ni Yehan ng malinaw ngunit hindi tiyak. Interesante. May ngiti sa dulo ng bibig ni Kizzy, kung pipiliin mong huwag magsabi, hindi ko tatanungin. Ngunit dahil nagising mo ang aking interes, kailangan nating magkumpara. Paano tayo magkukumpere? Tanong ni Yehan. Dahil pareho tayong nag-uusap sa dambuhalang bato, ihambing natin ang pag-unawa natin muna para makita kung sino ang panalo at sino ang talo sa larong ito. Paano kung manalo ako sa pagkakataon? Muli tanong ni Yehan. Narinig ito, kumislap ang matalim na kulay ng mga mata ni Kizzy, at tumingin kay Yehan, kung manalo ka sa pagkakataon, ipapakita natin sa isa't isa ang tunay na kakayahan sa kamay. Talagang gusto kong makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng alamat ng demonyo. Pero panalo man o talo, wala naman akong makukuha. Bakit ako papayag sa kompetisyon? Gusto mo ng benepisyo. May malikot na ngiti sa mukha ni Cheesy, maaari kitang bigyan ng alok na hindi mo matatanggihan, syempre, kung mananalo ka upang makuha ito. Sige, pag-usapan natin. May ngiti si Yehan sa labi. Ang dugo ng Phoenix Crown, sapat ba iyon? Tanong ni Seventh Son kay Yehan. Pangako mo, habang hahato na si Yehan na tumanggi, narinig niya ang boses ni Suzaku sa kanyang isipan, huwag kang magtanong, basta pangako mo siya. Sa anumang kaso, dapat hindi mahirap talunin siya sa lakas mo. Narinig ito, tahimik na tumango si Yehan sa kanyang puso at sinabi, sige, pangako ko, makikipagkompetensya ako sa iyo, pero kung ako ang manalo, pakiusap, tuparin ang pangako mo. Kung manalo ka, ibibigay ng aking Seven Sons ang dugo ng Phoenix Crown sa parehong kamay. Nagkatinginan ng dalawa, at muling nagpatuloy sa pag-unawa. Ngayon, nasa parehong panimulang linya sila, nagkukumpere sa antas ng pag-unawa, sino ang makakaabante ng higit sa antas na ito. Kabanata 2274. Suzaku, ano ang dugo ng Phoenix Crown? Hindi nagmamadali si Yehan sa pag-aaral ng martial arts, at nagsimula siyang makipag-usap kay Suzaku. Alam kong itatanong mo, kaya inihanda ko ito para sa iyo. Ang dugo ng Phoenix Crown at ang dugo ng Phoenix ay parehong may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Maaari nitong buhayin muli ang laman at buto. Kung nais mong buhayin muli si G. Madman sa hinaharap, ang dalawang ito, kahit isa man lang, ay hindi pwede mong makaligtaan. Narinig ito, napamangha ang puso ni Yehan.
Ang ideya ng muling buhayin si Madman G ay hindi kailanman naglaho sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito natagpuan ang paraan noon. Ngayon, biglang binanggit ni Suzaku na lalong nagpaalab sa puso ni Yehan. Maaari bang buhayin ng dugo ng Phoenix Crown ang mga patay? Mabilis ang tibok ng puso ni Yehan. Siyempre, ngunit ang dugo ng Phoenix Crown ay isa lamang sa mga kailangan. Hindi makapigil ng emosyon si Yehan sa tagal ng pag-iisip. Ang muling buhayin si Madman G ay palaging nasa kanyang isipan. Ngayon, muling nabanggit ni Suzaku, at lalong tumindi ang determinasyon ni Yehan. Suzaku, sabihin mo ng tapat, ano pa ang kailangan maliban sa dugo ng Phoenix Crown? Paano mo buhayin ang patay? Kung nakatayo si Suzaku sa harap niya, tiyak na hahawakan ni Yehan ang kanyang leeg at tatanungin. Gusto talaga niyang malaman ang sagot. Bakit ka nagmamadali? Ang dahilan kung bakit hindi ko nasabi ay dahil hindi pa sapat ang iyong kakayahan. Kung hindi nabanggit ng mga inapo ng Peacock Royal Family ang dugo ng Phoenix Crown, hindi ko rin iyon sasabihin sa iyo maliban kung marating mo ang Semi-Holy Realm. May paraan, pero delikado, di ba? Hinawakan ni Yehan ang kanyang damdamin at nagtanong. Tama, kung hindi, hindi ko na kailangang sabihin. Sinabi na sa iyo ni Baiho, at ngayon pagkakataon mo na makilala ang dugo ng Phoenix Crown. Dahil ipinadala ito ng batang ito mula sa Peacock Royal Family, paano mo ito palalagpasin? Sige, huminga ng malalim si Yehan, tandaan, sa Semi-Holy Realm, huwag mo akong lokohin. Tahimik si Suzaku, at hindi na iniisip ni Yehan ang iba pa. Dahil napakahalaga ng dugo ng Phoenix Crown, ang kailangan ni Yehan ngayon ay makuha ito. Siyempre, kailangan niyang talunin ang Seven Sons para makuha ito. Pumasok ang isip ni Yehan sa kawalan, at nagsimula siyang mag-focus sa pag-unawa ng martial arts. Makaraan ng 10 minuto, wala pa ring kilos si Yehan. Ngunit sa puntong ito, bumukas na ang mga mata ni Seventh Son. Tumingin siya kay Yehan, na nasa proseso pa rin ng pag-unawa, may bahagyang ngiti, at agad na tumalon pataas sa mas mataas na hakbang. Nako, sumabog ba ang henyo ng Peacock Royal Clan? Napakabilis ng kasalukuyang bilis, kaya nakikipagsabayan kay Hanye. Pareho kaming mapanlinlang na henyo, kaya syempre hindi kami susuko, pero mahirap pa rin gumawa ng conclusion hanggang sa huling sandali. Agad na tumingin ulit ang lahat kay Yehan, sabik sa susunod niyang hakbang. Makaraan ng 5 minuto, nagising si Yehan mula sa kanyang meditasyon, tumingin kay Cheesy, na nauna nang nakalapat sa 86 na hakbang, at may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi mo ba ibinuhos ang buong lakas mo? Sa umpisa, hindi kasing bilis ang galaw ni Kizzy, ngunit ngayon, malinaw na pinapakita niya ang kanyang lakas. Ngunit kahit itinatago ni Seventh Son ang kanyang tunay na kakayahan, hindi na natatakot si Yehan. Agad siyang lumapat sa 86 na hakbang, at tuluyan ng naunawaan ang martial arts. Sa sumunod na oras, sa mga hakbang sa ilalim ng dambuhalang bato, naganap ang eksena ng isang habol at isang takas, para sa lahat. Sa tuwing aabant ang Seventh Son, susundan agad ni Yehan. Halos hindi na maihiwalay ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang ganitong labanan ay napakasarap panoorin ng mga tao sa mundo. Sa puntong ito, sa ika-73 na hakbang, mahigpit na nakapikit sina Yehan at Kizzy, nagmumuni-muni sa martial arts ng dambuhalang bato. Habang papalapit sila, tumataas ang kahirapan ng bawat martial art, kaya ramdam nila ang matinding presyon, hindi na gaya ng dati na nakaka-relax. Ngunit sa ganitong sitwasyon, mas malinaw ding nakikita ang lakas ng pag-unawa ng bawat isa. Cloud-splitting hand. Sa isipan ni Yehan, naging malaking kamay ang larawan ng martial arts, tila hinahampas pababa ang walang katapusang kawalan, na para bang muling ipinapakita ang kaguluhan. Ha! Lalo lang itong humihirap. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang martial arts sa ika-79 na hakbang. Huminga si Yehan ng malalim, at tumingin sa tabi. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin umusad si Seventh Son, at ramdam ng bahagya ang manipis na pawis sa kanyang ilong. Sunod, ikaw naman ang hahabol sa akin. Kabanata 2275. Isang kislap ng matinding kumpiyansa ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at umakyat siya sa ika-74 na hakbang. Aha! Sa wakas ay nauna na si Hanye. Napansin ito ng mga nanunood. Dati, lagi namang nangunguna ang Seventh Son. Sa ika-75 na hakbang, nagpatuloy si Yehan sa kanyang meditasyon at pagmumuni-muni. Isang napakalakas na kalaban si Seventh Son, at hindi siya magpapabaya. Sa sumunod na sandali, patuloy na umakyat si Yehan mula ika-75 hanggang ika-78 na hakbang, habang ang Seventh Son ay nasa ika-76 pa rin. Kitang-kita ang laking agwat nila.
Talagang napakalakas ng taong ito. Maaari kaya niyang maabot ang pinakatuktok. Napakabihira nito sa kasaysayan ng Giant Stone Clan. Sa ibaba, unti-unting sumikip ang mga mata ng Seventh Son at nakatuon sa likod ni Yehan. Nang makarating sila rito, halos naabot na nila ang limitasyon ng Seven Sons, ngunit patuloy pa rin si Yehan sa kanyang mabilis na pag-akyat, tila hindi titigil hanggat hindi niya naaabot ang dulo. Siyempre, hindi rin susuko agad ang Seventh Son. Mahirap makahanap ng kaibigang ganito, at mahirap ding makatagpo ng karibal. Kung nagkita na, kailangan talagang ibuhos ang lahat. Nagpupersage ang Seventh Son, at ganoon din si Yehan. Isang hakbang na lang sila mula sa tuktok, at maabot na nila ang pinakamataas na martial arts ng Giant Stone Clan. The Hammer of the Gods. Parang umaalingaw-ngaw ang sigaw sa puso ni Yehan. Sa ika-78 na hakbang, ang martial arts na naunawaan niya ay tinatawag na Hammer of the Gods. Kung gagamitin ito ng isang tulad ni Yuan Tiangang na may dalawahang martilyo, magiging sobrang nakakatakot ang kapangyarihan ng atake. Ang Hammer of the Gods ay isa na sa mga superior na martial arts ng Giant Stone Clan. Hindi madaling maunawaan ito ng isang henyo kahit pa bago pa lang siya nagsimula. Mahigit 1 oras ang kinailangan ni Yehan para ma-master ang martial arts na ito. Puno ng pawis ang mukha ni Yehan, ngunit muli niyang naramdaman ang misteryosong puwersa na humihila sa kanya. Agad niyang nilinggan ang Seventh Son sa ibaba, at sinabi, mukhang panalo na ako sa laban na ito. Pagkatapos nito, tumalon si Yehan patungo sa huling hakbang, at tumayo sa ilalim ng steel, hinahawakan ang dambuhalang bato na may sinaunang aura. Naakyat sa tuktok, ika-79 na hakbang. Ganitong tagumpay, bihira lang makita noong panahon ng Giant Stone Clan. Nang makita si Yehan sa ilalim ng dambuhalang bato, ang buong mundo ay parang nag-alimpuyo sa ingay ng pagkasabik. Ang ika-79 na hakbang ay naging isang alamat, at ang posisyon ng kabataang ito ay tinitingala ng lahat. Sa ilalim ng sinaunang steel, taas noo si Yehan, tumitingin sa dambuhalang bato. Hindi siya naaabala ng ingay mula sa paligid, tila ang pagkakaroon sa ilalim ng steel ay nagpapatahimik sa isip ng tao. Natakpan ang steel ng misteryosong runes, at dahan-dahang hinipon ni Yehan ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Biglang may ilang piraso ng larawan na dumaan sa isip niya. Sa mga ito, isa-isa, ang sinaunang stone pillars ay sumiklab pataas, tila gustong wasakin ang araw, buwan, at mga bituin. Array! Nagkunot noo si Yehan, at agad siyang naupo ng cross-legged, iniikot ang kanyang isipan sa dambuhalang bato. Para bang napunta siya sa ibang dimensyon. Sa loob nito, may square formation. Sa loob ng square formation, ang mga stone pillars ay diretso pataas, at hindi mo makita ang dulo. Tiyan-tiyan formation. Nang makita ang porma sayon, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Nang pumunta siya sa Yinyang Underground Palace, nakatagpo siya ng katulad na porma sayon, at naranasan ng Stoneman Formation. Ngunit ang Heaven-reaching formation sa Yinyang Underground Palace ay hindi tunay na umaabot sa langit, ni si Wan Chi Roxy noon ay hindi nakapaglabas ng totoong langit-abot na porma sayon. Ngayon, ang Tungtian Formation sa harap ni Yehan ay ang tunay na Tungtian Formation, at ito rin ang natatanging kakayahan ng Giant Stone Clan. Kung iisipin, isang formation lang ay makakahuli ng 10,000 sundalo ng kalaban, at hindi sila makakaligtas. Kahit na doble ang lakas ng kalaban, kapag nakulong sa Tungtian Formation, mahihirapang makatakas. Kabanata 2296. Kalahati ng kredito sa lakas ng Giant Stone Clan laban sa Royal Clan sa simula ay dahil sa Tungtian Formation. Sa tulong ng Tungtian Formation, mas malakas sila kumpara sa Monster Clan ng parehong antas, sa laban man o sa isang puwersa lamang. Mukhang panahon na para unawain ang Heavenly Array na ito. Naisip ni Yehan sa sarili. Matagal na siyang nakikialam sa formations. Bagamat ang Tungtian Formation ay isa sa pinakasikat na formations ng gods at demons sa kontinente, sa antas ng pagkaunawa ni Yehan, konting sipag lang, tiyak na magtatagumpay siya. Para sa Yaozo, magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya na magkaroon ng higit pang kakayahan sa pagliligtas ng buhay. Habang iniintindi ni Yehan ang formation malapit sa dambuhalang bato, patuloy pa rin ang Seven Sons, Shaoli, Liu Ziying, at marami pang ibang comprehensionists sa kani-kanilang hakbang. At si Yehan ay nauna na sa tuktok. Pagkatapos ng masiglang atmosfera, nakatuon na ang mga mata ng mundo sa mga kilos ni Chizi at Shaoli. Malapit na ring maabot ni Chizi ang tuktok, ngunit hindi pa alam kung magagawa niya ito. Si Shaoli naman ay may matinding tibay, at narating na niya ang ika-85 na hakbang.
Kung may sino mang may pag-asa na maabot ang tuktok bukod kay Yehan, iyon lamang ay sina Cheesy at Shaoli. Panalo ka sa pagkakataong ito, ngunit may pangalawa pa sa pagitan natin. Habang lumilipes ang oras, naabot na ni Cheesy ang ika-78 na hakbang. Dumadapo ang pawi sa kanyang noo, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Sa kompetisyon, kahit panalo si Yehan, hindi siya mawawalan ng loob dahil alam niya mas malakas si Yehan sa pag-unawa. Tumingin sa huling hakbang, hindi pinili ni Cheesy na mag-crossleg at ipagpatuloy ang pag-aaral ng martial arts. Para sa kanya, ang mga lugar na narating na ng iba ay hindi na interesado sa kanya. Kahit may kakayahan siyang akyatin ang huling hakbang, hindi niya ito gagawin. Mas pipiliin niyang iwanan ang ganitong kayabangan at pagpapakitang tao ng Peacock Royal Family. Sa pagkakataong ito, matagal ang panahon na inilalaan ni Yehan sa comprehension. Pagkatapos ng isang gabi, patuloy pa rin siyang nag-aaral sa ilalim ng dambuhalang bato, walang palatandaan na madyay gising. Ang Tungtian Formation ay hindi ordinaryong formation, at kahit isang mahusay tulad ni Yehan ay hindi kayang lubusang maunawaan ito sa isang gabi. Ang Sky-Reaching Formation ay binuo mula sa lupa, umiikot sa 5 elemento, at kinokontrol gamit ang yin at yang. Sa formation, nakaupo si Yehan ng cross-legged sa isang mataas na stone pillar, dahan-dahang iniintindi ang buong formation. Ang Tungtian Formation ay nilikha ng Giant Stone Tribe, at ang katawan ng Giant Stone Tribe ay Stone Man, binuo mula sa lupa. Kaya't ang Tungtian Formation ay batay sa kapangyarihan ng lupa. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng kontrol sa lupa, pinapagana ang buong Tungtian Formation. Mabilis na lumipas ang 3 araw at 3 gabi para kay Yehan sa kanyang comprehension. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, naabot ni Yehan ang ilang aspeto ng Tungtian Formation, ngunit iyon lamang. Kung nais niyang ganap na gamitin ang buong kapangyarihan ng Tungtian Formation, kakailanganin niya ng tuloy-tuloy na pagsasanay at pagkaunawa. Few, ang Sky-Reaching Formation ay nakatuon sa pagkakulong, sinusuportahan ng pagpatay. Sa operasyon ng buong formation, ang Gate of Life ay nakatago, at ang Gate of Death ay nakalantad. Talagang mahirap makatakas, ngunit kung makokontrol ko ang kapangyarihan ng lupa, magiging mas madali at kapakipakinabang ang Tungtian Formation. Dahan-dahang bumuka ang mga mata ni Yehan, at lumabas ang ganitong kaisipan sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang isang maliit na mukha sa kanya. Big Villain, ang bagal mo naman, 3 araw at 3 gabi para lang maintindihan ang isang martial art. Ikaw na babae, gusto mo bang takutin ako? Napatingin si Yehan sa kanya, at tinanong, paano ka nakarating dito? Bakit? Pinapayagan ka bang umakyat dito, at hindi ako, Shaoli? Mali mo ang pagtingin sa akin. Galit na sabi ni Shaoli. Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan na hindi basta-basta ang batang ito. Unti-unti siyang nakarating sa hakbang na ito, na nagpapatunay ng matinding pagkaunawa ni Shaoli. Nasaan ang 7th Son? Tumingin si Yehan, ngunit hindi niya nakita ang 7th Son. 7th Son. Ang tinutukoy mo ba ang patay na peacock? Umalis na siya, sabi ni Shaoli na may nakakurbat na labi. Umalis na ba? Nagulat si Yehan. Oo, sagot ni Shaoli. Ngunit bago umalis ang patay na peacock, ipapaalon ko sa iyo na ang pangalawang kompetisyon ninyo ay gaganapin sa kabisera, ang Battle of 10,000 Clans. Ang kabisera, ang Battle of 10,000 Clans. Napakunot ang noo ni Yehan. Hindi siya interesado sa labanang iyon. Sa isip niya, gusto niyang makipaglaban muna sa 7 Sons at makuha ang Blood of the Phoenix Crown bago magpatuloy at dalhin si Shaoli sa royal family ng Honghuang Chanho. Nagakbay si Shaoli at nag-alsa ng balikat. Oo, sinasabi ng iba na hihintayin ka siya sa Battle of 10,000 Clans sa Royal Capital, Big Villain. Uunahin ba natin ang pagpunta sa Royal Capital? Kabanata 2277. Pagkatapos nitong sabihin, tiningnan ni Shaoli si Yehan ng maliwanag na mga mata. Natural lang na gusto rin niyang makilahok sa kasiyahan sa ganitong masiglang lugar tulad ng Royal Capital at sa Battle of 10,000 Clans. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yehan sa sarili. Para sa dugo ng Phoenix Crown, tila kailangan niyang pumunta sa kabisera, sa capital ng Peacock Royal Family. Ito ang buong mundo ng Peacock Royal Family, at kung hindi kinakailangan, ayaw ni Yehan na magkaroon ng masyadong maraming ugnayan sa mga ganitong transcendental forces. Kapag may nakatuklas ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, tunay na magiging isang street rat siya sa Monster Clan. Umalis si Yehan kasama si Shaoli sa ruins ng Giant Stone Clan.
Sina Leo at iba pa ay umatras mula sa mga hakbang 2 araw na ang nakalilipas, naghihintay kay Yehan sa loob ng steps. Brother Hanye, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa kabisera para sa Battle of 10,000 Clans? Tanong ni Leo habang lumilipad sa himpapawid kasama sila. Bagamat hindi ito ang aking orihinal na layunin, may dahilan ako para pumunta. At may mahirap na laban pa rin akong haharapin sa lalaking iyon, sagot ni Yehan. Nang marinig ito, nagtanong si Leo, Brother Hanye, sino ba ang lalaking iyon mula sa Peacock Royal Family? Bagamat umalis ang Seventh Son kasama ang makapangyarihang Demon Emperor ng Peacock Royal Family, marami ang nakakita sa kanya, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang pangalan niya ay Kizzy, wala na akong ibang impormasyon, umiling si Yehan. Ano, Seventh Son? Nagulat si Leo at ang iba. Halata na pamilyar sa kanila ang pangalang ito. Tumingin si Yehan sa kanila, Brother Leo, kilala mo ba ang 7 anak? Brother Hanye, ang 7 anak na binanggit mo ay malamang ang mga 7th son sa ilalim ng trono ng Peacock Daming. May balita na bawat tagapagmana sa trono ng Peacock Daming ay isang natatanging halimaw, at ang pinakabata, ang 7th son, ay napaka-misteryoso. Hindi kailanman nakita ng mga tagalabas ang kanyang tunay na mukha, ngunit may balita na siya ang may pinakamataas na pagkaunawa at pinakamabilis na progreso sa cultivation sa 7 tagapagmana ng Peacock Daming King, at tinawag siyang Little Ming King ng Peacock Royal Family. Ang tagapagmana ng King Peacock Daming. Naisip ni Yehan, na mangha sa pagkatao ng elf-like na mukha ng 7th son. Huminga ng malalim si Leo at nagsabi, malamang siya iyon. Hindi nakapagtataka kung bakit sobrang talino ng lalaking iyon. Sa katunayan, may pagkakataon siyang maabot ang tuktok sa huli pero hindi niya ginawa. Gayunpaman, kahit na sobrang talino ng lalaking iyon, nasuppress mo rin siya, Brother Hanye. Pagkatapos nito, tumingin si Leo at ang iba kay Yehan ng paghanga. Ang isang henyo na kayang pigilan ang tagapagmana ng Peacock Daming Prince sa pagkaunawa ay sapat na upang igalang ng lahat ng henyo sa Wildland. Kung talagang mag-aaral tayo ng magkasama, hindi rin matatalo ng batang ito si patay na Peacock. Ipinakita ni Xiaoli ang kanyang tiwala habang tinuturo ang dulo ng kanyang ilong. Totoo rin ang kanyang sinabi, sigurado siyang hindi siya matatalo sa 7 sons, at sa kalaunan ay magiging pantay lang sila. Nang marinig ito, hindi nagkomento si Leo at ang iba. Para sa kanila, si Yehan at si Xiaoli ay mga henyo sa gitna ng mga henyo. Brother Leo, sasali ka ba sa Battle of 10,000 Clans? Tanong ni Yehan. Siyempre gusto ko ring sumali, kahit para maramdaman ang atmosphere, sulit lang pumunta. Sagot ni Leo, may pinanibik sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kailangan muna nating bumalik sa tribo bago iyon, Brother Hanye. Bakit hindi muna kayong pumunta sa aming tribo bilang mga panauhin, at saka tayo pupunta sa kabisera ng sabay? Oo, Big Brother Hanye. Inaalagaan mo kami ng ganito, pumunta tayo sa tribo para maipakita namin ang aming pasasalamat, tiningnan ni Yuji si Yehan ng may pag-asa. Umiling si Yehan at nagsabi, Miss Yuji, salamat sa iyong kabutihan. Makikita natin kayo sa kabisera. Lumipad si Yuji ng malungkot at umalis ng tahimik. Hey, Big Villain, sa tingin mo ba may gusto si Sister Yuji sa iyo? Habang nasa himpapawid, tiningnan ni Xiaoli ang profile ni Yehan. Napatingin si Yehan at nagsabi, ano ang alam mo, maliit na babae? Masyado kang nag-iisip. Kabanata 2278. Siyempre naintindihan ko, kahit sina Big Brother Leo at ang iba ay nakakaintindi na, ikaw lang, villain, ang hindi, natatawang wika ni Xiaoli habang nakakulay ang kanyang mga labi. Sabi ni Yehan, sige, humanap ka ng lugar, magpapahinga muna ako sandali. Ikaw, maliit na babae, maraming natutunan kamakailan, gamitin mo ang pagkakataong ito para paunlarin ang lakas mo. Sa mga labi ng Giant Stone Race, nakuha ni Yehan ang 3 mahahalagang bagay tulad ng Stone Hearts, at marami pang iba pang kayamanan. Sa mga kayamanang ito, natural lang na nais ni Yehan na paunlarin ang kanyang sariling lakas. Na-activate ang clairvoyance ni Yehan, at sa sumunod na araw, naghahanap siya ng angkop na lugar para mag-practice. Sa huli, dinala niya si Xiaoli sa isang hindi maaabot na bundok. Sa loob ng milyong milya, halos walang bakas ng halimaw na makikita. Sa isang kuweba, nagsimula sina Yehan at Xiaoli na mag-practice. Mahigpit na hawak ni Yehan ang isang stone heart sa palad, at pinapakilos ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Biglang tila hinahatak ng stone heart ang lahat ng kapangyarihan, dumadaloy sa mga Merid Ians,
at sa huli ay bumabalik sa dantian sa ibabang tiyan, umiikot sa katawan. Sa isang iglap, habang tuloy-tuloy na dumadaloy ang kapangyarihan ng Stoneheart sa katawan ni Yehan, malinaw niyang naramdaman ang paglago ng kanyang lakas, higit pa sa doble ng karaniwang bilis ng kanyang cultivation. Sa tahimik na kuweba, nagpatuloy sina Yehan at Xiaoli sa kanilang pagsasanay. Pagkalipas ng 3 araw, naramdaman ni Yehan na puno na ang lakas ng kanyang katawan. Kaya niyang bumangon sa Supreme Realm of the Three Tribulations sa isang hakbang. Naramdaman ito ni Yehan, at hindi siya tumigil. Ang lakas sa Stoneheart ay sapat upang maabot niya ang Three Tribulations Supreme. Nagpatuloy ang ganitong pagsasanay hanggang sa ika-5 araw. Ang hadlang na pumipigil sa progreso ni Yehan ay nagsimulang lumuwag. Break. Sa isang iglap, sinala ni Yehan ang lahat ng kapangyarihan mula sa Stoneheart at wagas na ipinakilo sa kanyang katawan. Sa ilalim ng malakas na surge ng kapangyarihan, nagkaroon ng bagong pag-alon sa katawan ni Yehan. Supreme Three Tribulations. Bumukas ang mga mata ni Yehan, at kumikislap ang kanyang mga pupils. Ramdam niya na, matapos maabot ang Supreme of the Three Tribulations, dumating na ang kanyang Heavenly Tribulation. Agad na tiningnan ni Yehan si Xiaoli na patuloy pa rin sa pagsasanay, at lumabas siya. Sa ibabaw ng makapal at tila walang katapusang primeval jungle, nakatayo si Yehan sa void. Sa itaas, isang malaking itim na ulap ang nagtitipon, at ginto na kidlat at kulog ang dumidilim dito, tulad ng galit na dragon. Isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa ulap, bumabalot sa mundo ni Yehan. Biglang umikot ang ulap, bumuo ng nakakatakot na vortex, at ang ginto na kidlat sa loob ay patuloy na nagsanib, bumubuo ng isang kidlat na kasing laki ng isang tao. Nakakita nito, huminga si Yehan ng malalim. Ang kanyang reincarnation cataclysm ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa karaniwan. Kung hindi niya ito mapipigilan, mamamatay siya sa ilalim ng cataclysm. Drink. Sa malakas na sigaw, rumspand ang katawan ni Yehan mula sa void, itinaas ang black iron rod sa kanyang kamay, at tinamaan ang golden thunder at lightning na ginawa ni Muran. Rumble! Sa isang iglap, narinig ang tunog ng banggaan na tila wasakin ang buong mundo sa loob ng daan-daang libong milya. Pagkatapos nito, napula ang mukha ni Yehan. Kahit na pinigilan niya ang unang araw ng tribulation, naramdaman niya ang pamamanhid sa kanyang katawan mula sa lakas ng banggaan. Come again! Itinaas ni Yehan ang ulo, nakatitig sa golden thunder sa itim na ulap. Kuwit, Three Tribulations Supreme, Three Heavens Tribulations. Sa kabutihang palad, nagpatuloy si Yehan sa kanyang malakas na katawan. Kahit na halos nasugatan siya sa pagsalubong sa susunod na 2 tribulations, sa ilalim ng baptism ng 3 tribulations, nanatiling matatag ang kanyang Three Realm of Jie-Jizen. Bumalik si Yehan sa kuweba, at si Xiaoli ay patuloy sa pagsasanay. Tiningnan niya ang natitirang 2 Stonehearts, nag-isip sandali, at dinala ang mga ito pabalik sa Xuanman World. Sa Xuanman World, mabilis ang progreso ni Yehan. Kahit na naabot lang niya ang Supreme of the Three Tribulations, ang tuloy-tuloy na breakthroughs ay maaaring magdulot ng instability. Ngunit sa Xuanman World, hindi niya kailangang mag-alala sa puntong ito. Sa ganitong mabilis na panahon, nakalipas na ang 3 buwan sa Xuanman World. Sa panahong ito, kalahati ng oras ni Yehan ay ginugol sa pag-unawa sa Tungtian Formation, at sa puntong ito, ang kanyang Tungtian Formation ay nasa initial entry na. Kabanata 2299. Siyempre, sinamahan din ni Yehan ang kanyang pamilya sa panahong ito, at ginugol din ang oras para obserbahan ang pagbabago ng lakas ng mga Dragon Disciples. Sa ngayon, sa Xuanman World, may higit sa 50,000 katao na kailangang maabot ang Supreme Realm. May humigit kumulang 100,000 katao naman na kailangan i-promote mula sa Half-Step Supreme patungong Supreme. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nakakahanap si Yehan ng ideal na lugar para sa breakthrough ng mga disciples ng Tianlong sa lupain ng Monster Clan. Pagkalipas ng 3 buwan sa Daoist World, sinimulan muli ni Yehan ang pagsipsip ng kapangyarihan mula sa Stonehearts. Sa ngayon, nagpasya siyang gamitin ang natitirang 2 Stonehearts para sa breakthrough gamit ang lahat ng kanyang lakas. Hindi pa rin sigurado si Yehan kung makakatulong ang 2 Stonehearts na maabot niya ang Supreme of the 5 Tribulations. Walang oras para mag-practice, at sa isang iglap, ginugol ni Yehan ang isa pang kalahating buwan sa Daoist World. Sa araw na ito, muling nagpakita si Yehan sa kuweba. Pagkalipas ng kalahating buwan ng pagsasanay, ang kanyang realm ay nagbago mula sa Supreme of the 3 Tribulations patungong Supreme of the 4 Tribulations. Kung makaligtas siya sa tribulation, magiging matatag na ang kanyang realm. Ngunit pagdating ni Yehan sa kuweba, nawala na si Xiaoli.
Sa sandaling iyon, may narinig na tunog mula sa ibabaw ng kuweba at lumabas si Yehan para tingnan. Nakita niya si Shaoli na sinusubukang lampasan ang kapangyarihan ng catastrophe. Ngayon, nag-transform na siya bilang isang flying tiger at may dalawang pares ng snow white wings, sumisigaw patungo sa langit. Dahil dito, tahimik na umalis si Yehan sapagkat dumating na ang kanyang catastrophe. Mga 1,000,000 milya ang layo mula sa Transcendence Tribulation ni Shaoli, muling bumalik ang Reincarnation Tribulation kay Yehan. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ang Tribulation kaysa sa huli. Ramdam ni Yehan ang paninikal ng kapangyarihan, tila ang catastrophe na ito ay kumakatawan sa daan ng langit, at walang makaligtas sa parusa ng mabuti at masama. Higit sa iyong antas, Demon Emperor, sisipakan ko sa aking mga paa. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at pumutok ang ilaw ng paghamak sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na fighting spirit ang patuloy na bumubulusok mula sa kanyang katawan. Buzz buzz. Sa pagkakataong ito, marahil dahil naramdaman ng langit ang fighting spirit ni Yehan at ang kanyang paghamak sa Heavenly Tribulation, lalo pang tumindi ang paninikal ng Samsara Heavenly Tribulation. Laugh! Si Muran, ang Golden Thunder, ay bumagsak mula sa langit tulad ng tubig na tumutubo, sumisigaw mula sa kalangitan. Mula sa malayo, ang madilim na void na natakpan ng itim na ulap ay tila doomsday, handang wasakin ng kapangyarihan mula sa langit at mundo. Durugan mo ako! Lumaban si Yehan sa langit, sa mundo, sa ganitong catastrophe. Wala siyang takot, sapagkat ang kanyang layunin ay tumayo ng mas mataas pa sa langit. Tumama ang nakakatakot na iron rod sa Golden Thunder at Lightning. Sa ilalim ng hampas na ito, may narinig na crack lang sa void sa loob ng 10 milya. Ngunit sa harap ng unang catastrophe, hindi nasaktan si Yehan. Ang susunod na 3 catastrophes ang pinakamalakas. Hindi nagtagal, dumating ang ikalawang catastrophe. Ang mga alon ng kapangyarihan ay umiikot sa katawan ni Yehan, at pagkatapos ay nagsanib sa Black Iron Rod sa kanyang kamay, tulad ng Optimus Prime, na direktang tumago sa Golden Thunderbolt ng pumutok. Wow! Nang maglaho ang kidlat, tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Yehan. Ngunit hindi binigyan si Yehan ng pagkakataon upang huminga, dumating na naman ang ikatlong catastrophe. Hinaharap ni Yehan ang mga hirap, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay ginamit sa sukdulan. Ang demon power ay naging substantial na kapangyarihan, na nagdulot sa surrounding demon power na patuloy na magsanib patungo sa posisyon ni Yehan. Rumble! Dumating ang nakakatakot na lindol mula sa ibabaw ng lupa. Sa pagkakataong ito, direkta siyang pinabagsak ng catastrophe sa lupa, na nagdulot ng brutal na pagkawasak ng primitive forest sa loob ng 1 kilometro. Ping! Nakatama ang matinding sakit sa buong katawan ni Yehan, at ramdam niyang mawawala sa kamalayan dahil sa impact. Kabanata 2300. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng krisis na bumababa mula sa langit dahil nalock si Yehan ng huling catastrophe. Sa isang iglap, bumagsak ang ika-4 na catastrophe mula sa langit tulad ng isang gintong sinag, at tuluyang binalot ng sinag ng gintong liwanag ang posisyon ni Yehan. Ang nakakatakot na pagyanig ay nagdulot ng pag-alog ng lupa. Nang tumama ang ika-4 na catastrophe sa lupa, parang isang malupit na shell ito, na walang habas na winasak ang radius na 10,000 metro, at pati ang lupa ay bumagsak ng halos 100 metro ang lalim. Nang hamupa na ang lahat ng nakakatakot na pagyanig, luminas ang itim na ulap sa itaas, at muling sumikat ang nagliliyab na araw sa lupain. Sa gitna ng gulo ng kapaligiran, isang binatang nakaitim na armor ang pilit na bumangon, may kutob sa gilid ng kanyang bibig. Dugo, magulo, at mukhang napahiya. Sa pagkakataong ito, talagang nawala ko ang Moyan armor. Hinaplos ni Yehan ang itim na battle armor na suot niya sa katawan. Kung wala ang proteksyon ng Meteor armor habang hinaharap ang ika-4 na catastrophe kanina, kahit na mapigilan niya ang catastrophe, malubhang masasaktan siya sa buong katawan. Oo, kahit ang Mad Jihad ay hindi makakatagal sa lakas ng catastrophe kanina. Bastard! Sa sandaling iyon, may pamilyar na sigaw mula sa langit. Tumitingin si Yehan pataas, at nakita ang maliit na figure na papalapit sa kanyang posisyon. Siyempre, si Shaoli iyon. Matapos niyang matagumpay na lampasan ang tribulation, nadaanan niya lamang ang pangyayaring ito sa gilid. Big villain, hindi ba ito catastrophe lang? Tingnan mo ang sarili mo, ang kaawa-awa. Curled lips ni Shaoli. Ngunit sa Muran, may tingin ng hindi makapaniwala sa kanyang malalaking mata, big villain, tuloy-tuloy mong na-breakthrough ang 2 realms. Hindi ba ito 2 realms lang? Tingnan mo, nagulat ka lang. Tumayo si Yehan at ngumiti.
Sa narinig ito, napahinto sandali si Xiaoli. Sa loob lamang ng ilang araw, tuloy-tuloy niyang na-breakthrough ang dalawang realms. Siyempre, kung alam ni Xiaoli na may cheating tool si Yehan mula sa Xuanman World, hindi na siya magtataka. Sa Xuanman World, kahit ilang consecutive realms ang kailangan ay breakthrough, posible pa rin. At mayroon pang natitirang Stoneheart. Yaozen of the Second Tribulation, oo, hawak mo pa ang isang Stoneheart sa kamay mo, hindi ito magiging problema para tulungan kang ma-breakthrough sa Yaozen of the Third Tribulation pagkatapos ng ilang sandali. Tiningnan ni Yehan si Xiaoli at sinabi, Siyempre, hintayin mo lang, isang araw, maaabot ko rin ang level mo. Huminga si Xiaoli, gumawa ng mukhang asar kay Yehan, at pagkatapos ay sumili ang liwanag sa kanyang mga mata. Big Villain, pupunta na ba tayo sa kabisera ngayon? Okay, susundin kita. Tumanggaw si Yehan, at sabik na tumalon si Xiaoli sa saya. Ang kabisera ng hari ay ang kabisera ng Peacock Royal Family, at ito rin ay isang sagradong lugar sa puso ng maraming monster tribes sa Barren Land. Ang kasaganaan at lawak nito ay hindi maikukumpara sa anumang tribo sa Barren Land. Doon rin gaganapin ang Battle of All Races sa Barren Land. Sa oras na iyon, ang mga henyo mula halos lahat ng lahi at tribo sa Barren Land ay dadalo, at magiging napakaganda at kamangha-manghang tanawin. Ang hininga dito ay nawala na, nakakainis. Sa pagkakataong ito, hindi pa umabot ng kalahating oras mula nang umalis sina Yehan at Xiaoli, isang grupo ng makapangyarihang Demon Emperors ang pumasok sa Virgin Forest kung saan sila nagsimula. Ang mga Demon Emperors na ito ay mga tauhan ni General Thunder, 8 Demon Emperors. Kanina, nang lampasan ni Xiaoli ang catastrophe, nag-transform siya sa kanyang katawan at hindi tinago ang aura na kabilang sa Chanho clan, kaya natural lang na nadetect siya ng 8 Demon Emperors. Ang babaeng iyon ay sinadyang itago ang kanyang aura, tiyak alam niya ang pinagmulan namin, kaya mas imposible na siya mapigilan. Susundan natin siya, hindi siya makakalayo. Sa sumunod na sandali, nawala sa langit ang 8 Demon Emperors. Si Yehan at Xiaoli ay patungo sa kabisera sa sandaling iyon, ngunit hindi alam ni Yehan na sinusundan sila ng 8 Demon Emperors. Big Villain, narinig ko na ang Wangdo ang pinakamasigla at masagana sa Barren Land. Parang paraiso, maraming malalakas, henyo ang nagtitipon, at maraming magagandang babae. Anong itsura kaya nito? Sa ibabaw ng void, nakatingin si Xiaoli nang may pananabik, tila gusto niyang marating ang kabisera kaagad. Mas masigla ang lugar, mas matindi rin ang labanan. Mas kaunti ang katahimikan, mas marumi at masama. Kung ikukumpara, hindi mo ba sa palagay mo mas maganda ang Chanho tribe kaysa sa kabisera? Saka, kailangan kong makita ito, Big Villain. O pagkatapos, kapag napunta na tayo sa Chanho clan, dadalhin mo ba ako para libutin ang buong Monster clan, o kahit ang buong God and Demon continent? Ang ganda ng lugar, may mga tao mula sa human race, demon race, monster race, at god race, lahat ay maaaring magkakasama sa Central God Realm. Mapayapang pagsasama-sama, binitiwan ni Yehan sa isip niya. Kapag nagtagpo ang 4 na lahi, paano sila tunay na makakapamuhay ng mapayapa? Human race, monster race, demon race, o god race? Lahat ay may sariling alitan, pagmamatsyag, at kasakiman sa kanilang dugo. Hey! Big Villain, hindi ka pa sumasang-ayon. Gusto mo ba? Tumingin si Xiaoli kay Yehan na may malalaking mata. Hindi ko gusto. Direktang sagot ni Yehan, at tumapik si Xiaoli sa galit, hindi ako masaya na wala kang ganitong magandang babae sa tabi mo, pagsisisihan mo ito balang araw,